Good morning. Di ko po alam kung ba't ako nandito. I asked God before, sabi ko, Lord, pag dumating yung panahon na somebody will invite me, please wag po Luzon. Wag po Luzon. Yan nangyari, Luzon yung una nag-invite. Amen. By the way, I am Pastor Marlon Batawan from General Santos. Pero yung church is located sa Sarangani Province po. From Jensan, around maybe mga 10 to 15 minutes, Sarangani na po. So parang dito lang, Quezon City, tapos Manila agad. So gusto ko lang humingi ng tawad muna sa aking pagtatagalog po. Kasi yung sabi ko kay Pastor Ramil, sabi ni Pastor Ramil, kung kaya mo mag-preach, Pastor, mga 50 minutes, I'm praying na sana 20 minutes lang kasi yung Tagalog ko hanggang 20 minutes lang po. May mga Bisaya ba dito? Pagkitaas yung mga kamay niyo po. Sige daw. Lahat ng Bisaya. Si Pastor Ramil, kapag pupunta ng Jensan, kaming taga Jensan, nag-a-adjust lahat. Sabi ko kay Pastor Doug, why we are adjusting? He's the only Tagalog here, Pastor. I told Pastor Doug. Sana siya yung mag-adjust, pero siya yung speaker eh. So kami lahat adjust. So sana yun yung gawin natin ngayong umaga. Adjust kayo. Kapag may mga Bisaya akong mabibitawan, huwag kayong tumawa. Amen? Kasi yung number one talaga na critic ng mga Bisaya, kapwa Bisaya. Yung Tagalog, parang ano lang eh. Pero yung Bisaya, tawa ng tawa sa likod. Amen. So, now, gusto ko lang ipakita sa inyo yung church. Nag-umpisa pa kami pandemic time. Ito po yung first Sunday service namin. Sabi ni Pastor Doug, it can be done. Nag-umpisa po kami, parang waiting shed lang. Diyan yun, parang office yan ang yung lending every week. So after how many months, ito na yung ginawa namin. Puro trapal, yung bubong, trapal, yung dingding, trapal. Patay na lang po ang kulang dyan. Lamay. Kasi pag may trapal, lamay, Yan po. And then how many after a year, yan, nakagawa na po ng church. And then, yan po yung attendance for more than a year. And then ngayon po, ito na po yung church namin. So, 5 years po kami this coming December. We are averaging about 100 to 110 per Sunday. And 90% po doon, blaan. Yung isang tribo na hindi mo maintindihan every time they talk, parang nag-speaking in tongues palagi. Wala ka talagang maintindihan. So, ito po yung church. Ano yung pagkita ko lang, Pastor, sir, yung sa institute. Ito po yung Bible Institute po namin. Pati aso nag-aaral, Pati aso. So, pag mag-graduate yan, pastor. Po, yan yung Bible Institute. And then, may mga pastor, yung kasama ng pastor, asawa nila, the laymen, mga members. And then I have my members. May mga young people din na nag-aral sa secular the same time nag-aral sa institute. Yung institute pa namin is once a week, every Tuesday night, 3 hours po yung pagtuturo. Isang subject. So, 3 oras na pagtuturo every. Tapos yung nag-aral dyan is kadalasan galing sa bundok. They have to travel more than an hour. Minsan malakas yung ulan, minsan nadudulas. Yung motor na sinasakyan nila, ginagamit nila na motor is yung Rosie, Rosie. Sir, meron pa. Next slide po. Ito yung ginagawa nila. Dati po, ako mismo, personal, ako yung pumupunta sa bundok. May mga areas talaga doon na hindi ko kayang puntahan. Kasi ang lalayo, sila yung gumagawa ngayon, yung mga estudyante ng institute. At nung naturuan namin sila about the doctrine of evangelism, nung marunong sila mag-evangelize, sila yung pumupunta sa different areas ng mga bundok niyan. Tapos sila na mismo yung nag-evangelize. And then ang kagandahan doon, may isang independent Baptist, fundamental Baptist na kami na itayo doon sa isang area ng bundok. And I praise God for using me mightily. Sabi ko, Lord, bago mo po ako kunin,
use me pa. Parang use me more. Amen. Please pray for us. Yung sabi ni Pastor Ramil kanina, it is during their baptism. Hindi yan baha. Ito po yung ginagawa namin. Ano ba sa Tagalog ang river? Sapa? Ilog. Yung sapa, mababaw. Yung ilog, malalim. Oh. Ito yung ginagawa. Nag-feeding program. Isa sa mga pamamaraan para mag-gather mo lahat, pagkainin mo. Amen? We're feeding them physically and then we're feeding them spiritually. Amen? At ang kagandahan, may mga blaan doon. Every time I preach, every time na nag-evangelize ako, sila yung nag-i-interpret. So parang I'm preaching, matapos may nag-speaking in tongues sa tabi ko. Amen? So please pray for me, pray for us, yung ministry. Ang prayer pa namin, by next year, gagawa po kami ng First World Missions Conference. And yung iimbitahin ko po yung mga pastor galing sa bundok kasi wala silang idea what is mission. Kami po mismo, natutunan namin ang mission because of La Loma. Doon, pastor, yung the first time na pumunta kayo doon, nagturo ka na about mission. Sabi ko nga, La Loma will be yung record bearer kayo ba? Kasi di ba, LBC, hari ng padala. Tama no? LBC, hari ng padala kayo ng padala ng missionaries, tapos you're sending support also. Salamat po sa partnership. Hanggang doon lang po ako. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Okay, it's preaching time. May I request everyone to please stand. If you have your Bible, please. Anyway, Pastor, thank you so much po. Maraming salamat po, Pastor Ramil, Ma'am Larnie. Thank you so much po. Dati po, ang ginawa ko lang po, nagpa-picture kay Pastor Ramil. And the first time nang pumunta siya ng Jensen, picture agad, nakapila kami, parang artista kumbaga. Galing Maynila eh. Galing Luzon, so picture kami. Tapos nung nakapag-picture na kay Pastor Ramil, pagdating sa church, nilagay namin sa monitor, sabi ko sa kanila, church, yung pastor nyo, kilala na. Sila, bakit pastor? Yung pastor ng La Loma Baptist Church, nagpa-picture sa akin. Tapos pinakita yung picture. Thank you, Pastor Ramil, Ma'am Larnie, thank you, church, thank you po. At sana mapatawad niyo po ako. Kung may mga salita akong mabibitawan na medyo hindi kaaya-aya, Pastor Ramil, wag niyo na po akong palayasin. Amen. Please open your Bible in the book of Mark. I have one wife, isang asawa, nag-iisa at hindi na mapapalitan. May 3 anak, 2 lalaki, isang babae. Yung panganay po is 15 years old and he's desiring na mag-Bible school next year. And pangalawa po, 10 years old, lalaki rin. And ang pangatlo, 3-year-old, babae po. Amen. So, thank you so much. Mark chapter 6, it's preaching time. Mark chapter 6, verses 45 down to verse 51. We'll read it responsively. We'll read verse 45. Kayo po sa verse 46. Sabay pa tayo sa verse number 51. If you found it, then say amen. Mark chapter 6, verse 45. And straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when heaven was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit and cried out. Altogether, verse number 51, and he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. Actually, ang Jensen, particular ng Mindanao, hindi po kami masyadong nakaka-experience ng bagyo. Lindol po, minsan. But we are so blessed doon sa Jensen kasi
parang yung place kasi parang tago po kami. So pag may bagyo, hindi po kami masyadong natatamaan. May bagyo dito sa Luzon, sa Visayas, yung amin lang po, hanggang balita lang kami. Kaya nga minsan, we are asking for storms na ma-experience rin para ma-televise rin kami. Para makilala rin yung Jensen. But we are so blessed now, hindi pa namin na-experience yung bagyo tulad ng nangyari sa Visayas. That's why dumating I asked God, Lord, give me a message na magbibigay po ng encouragement sa lahat, especially in the time of storm. And God gave me this message, and I hope and I pray that it will be an encouragement to us this morning. Let us pray. Our most gracious and loving Father, Lord, we praise and we thank you, God, for your goodness. Thank you po, Lord, sa simbahang ito, Laloma Baptist Church. Thank you for the pastor, Pastor Ramil, Ma'am Arnie. Thank you also for the members. And thank you, Lord, for this opportunity and this privilege, Lord, to speak. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ninyo. Salamat po sa lahat. Lord, give me knowledge and wisdom. Hide me behind the pulpit of this church and behind the cross of Calvary. Lord, na gamitin niyo po ako ngayong umaga. Give me words to speak. Holy Spirit, work before us, speak for us. Ikaw po ang bahala sa amin ngayong umaga nito, Panginoon. Please help us as we are going to learn your words. This we ask in Jesus' name. Amen. Please be seated po. Sa church, pag sinabi ko pong amen, after I prayed, pag sinabing amen, biglang upuan lahat. Sabi ko, church, ang English po ng upo, sit down. Hindi po amen. Amen. Now, we will talk about the title, In the Time of Storm. Sa oras po ng bagyo. In the time of storm. Now, this chapter, Mark chapter 6, this chapter alone, meron po tayo makikita ditong 7 kind of stories. 7 stories found in this chapter. In verses 1 to 6, makikita po natin a story of unpardonable foolishness. 1 to 6. And verses 7 to 13, we will see a story of unusual things. And then in verses 14 to 29, makikita po natin a story of unrestrained fear. In verses 30 to 31, we have a story of unique fellowship. In verses 33 to 45, makikita po natin a story of unlimited feeding, about yung 5,000 men na finid ni Jesus Christ. Unlimited feeding. In verses 46 to 52, makikita po natin a story of unfailing friendship. And ang pangpitong story po, makikita natin verse 73 to 56. Verses 73 to 56, makikita po natin yung a story of unexpected fame. 7 stories po ang makikita natin in this chapter alone. But this morning, we will talk about a story of unfailing friendship. But we will title our message, In the Time of Storm. Now, after po in verse 45, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. Si Jesus Christ, after he fed the multitudes, after he fed the 5,000 men, he constrained his disciples. Ibig sabihin, pinilit niya po yung kanya mga disipulo na sumakay sa bangka. And we all know that Jesus is God. And we all know that God is all-knowing. Alam po ng Panginoon na may bagyong darating. God saw it and He knew it. Alam niya, but this time, He constrained His disciples to go into the ship. Kung isa ka sa mga disciples yun, the 12 disciples, kung ikaw ang isa doon, tapos pinasakay ka ng bangka ni Jesus, na alam niyo namang may bagyo, kung tayo yun, baga, anong sasabihin natin sa Panginoon? Lord, alam mo naman na may bagyo. Ba't mo kami pinasakay?
pinilit mo pa kami. He constrained His disciples. Mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalam sa iyo ngayong umaga nito na alam po ng Panginoon kung ano mangyayari bukas. God is all-knowing God. Alam niya po lahat. But this story, pinilit niya po ang kanyang mga disipulo na sumakay. Habang siya, in verse number 46, habang siya po ay pumunta sa bundok. Okay lang po sana kung pinilit niya sumakay tapos sumama siya. Parang nangyari, pinasakay niya, bahala na kayo dyan, diskarte kayo dyan. Sabay sibat, kumbaga papunta ng bundok. But in this story, we have three things to consider. May tatlong bagay, three truths to consider about this story, the story of unfailing friendship. Tatlong katotohanan po. Sa oras ng bagyo, excuse me po, inom lang po muna ng tubig. Actually, I'm not drinking water kapag nagpipreach. Sanay po ako nagpipreach kahit buong araw walang tubig. Iwan ko ba dito? Ba't ano yun, Pastor? Nagdadry yung lalamunan ko. I am used to preach. I preach in Mount Calvary around 1,300 attendance. Okay lang po. Yung kabad, before the preaching, doon lang yung kabad. Pero pag akyat ko, nawala yung kabad dito. Yung nakaupo ako dyan, iba yung kaba. Nung pinaupo ako dito, mas lalong kinabahan. Sabi ko, mawawala to. Sabi ni Pastor Ramil, kaya, mawawala yan. Nung tumayo ako dito, parang unti-unti akong nalulusaw. It's hard to preach po na hindi po lingwahe ninyo, hindi po lingwahe ang gagamitin. Pero after 20 minutes, magbibisaya na po ako. Okay? Now, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. So pinilit ang mga disipulo na sumakay sa bangka, pumunta kayo sa ibang side, then I will go to the mountain, I will pray. Now, we have three truths to consider. First truth, number one, diretso tayo agad. Number one, in the time of storm, makikita po natin ito, there is the classification of the storm. In verse 45, look at the verse. He constrained his disciples while he sent away the people. Yung pinasakay niya sa bangka, yung kanyang mga disipulo, the people who are close to him. I want you to notice this verse. After the unlimited feeding, yung mga tao pinaalis, naiwan yung 12, pinasakay sa bangka. Alam ng Panginoon na may bagyo. Di niya pa sinamahan. In that time of storm, the number one truth to consider is there is the classification of the storm. Ang mga tao pong nilalagay ng Panginoon sa malalaking bagyo ay yung mga taong malapit sa Panginoon. Bakit po yung mga taong malalapit? Because God knows you. Alam ng Panginoon, the moment you will encounter the storm, He knows. Alam ng Panginoon na hindi po kayo sumusuko. Pag may malalaking bagyo, tapos kayo yung nilagay ng Panginoon sa bagyong yan, alam ng Panginoon inyong capacity. God knows your ability. At alam niyang hindi ka basta-bastang sumusuko. Kasi kung yung 5,000 men ang pinadaan niya sa bagyo, lunod yun lahat. Amen? Pero yung 12 disciples, yun yung pinasakay. Church, the moment na may bagyo kang pinagdadaanan, isipin mo po lagi na alam ng Panginoon na kaya mo yan. Huwag kayong complain ng complain. Minsan sa buhay natin, pag may bagyo, complain tayo ng complain. When there is a storm in our lives, we're always complaining. We're asking God, why? Lord, bakit po? Why? Bakit po? Ba't ako? The more naging malapit ako sa iyo, the more naging faithful ako sa iyo, ba't namatay yung papa ko? The more I come closer to you, ba't nawawalan ako ng mahal sa buhay?
Lord, but instead of asking God why not you ask God to give you strength? Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Kasi the Bible says, hindi mo magbibigay ang Panginoon ng isang pagsubok na hindi po natin kaya. Kaya kung ikaw yung binigyan ng Panginoon na dumaan sa isang bagyo, you say thank you to the Lord. Lord, salamat po sa dinami-dami ng tao. Malakas pala ako. Kasi ako po ang binigyan ninyo ng pagkakataon na ma-encounter tong bagyong to. Church, there is a classification of the storm. The 12 disciples, yun yung pinadaan ng Panginoon sa bagyo. Yun yung first truth to consider when it comes nga na may storm na darating sa ating mga buhay. You have to consider the first truth. There is the classification of the storm. Storms may arise against us even when we are acting in direct obedience to God. Ulitin ko po. Pwede mo bang malagay sa screen yung ano? May isang quote po kasi, nagsasabi, storms may often arise against us when we are acting in direct obedience to the will of God. Minsan po, the moment na sumusunod po tayo sa Panginoon faithfully, doon po dumarating ang bagyo. The more na lalapit ka sa Panginoon, the more na may bagyo talagang dumarating. You try to ask those Christians who are not faithful to God. Try to ask them, kumusta yung buhay nila? Walang ka-challenge. Walang trials. Kung meron man, ang liliit lang. But those Christians who are close to God, who are faithful to God, they are those Christians who've been experiencing great storms in their life. Huwag niyo pong isipin, the more naging faithful kayo sa Panginoon, the more na walang problema. Huwag niyo pong ilagay sa inyong pag-iisip na kapag maging faithful tayo sa Panginoon, ay wala na pong trials. Kasi paano niyo po malalaman yung faithfulness niyo sa Panginoon kung hindi niya tayo susubukan? We will not know about our faith if God will not try us. That's why in time of storm, there is the classification. There is a classification. Let us be thankful to God na tayo po nilagay sa kanlaon. Ay, may kilala po akong pastor dyan, pastor, galing doon si Pastor Jake before the storm. A week before ang storm, si Pastor Jake po, kasamahan namin sa Living Faith Baptist Church sa Jensen, nag-preach sa Canlaon City under Pastor Reher at I think it was Berian. Preach siya doon, ang ganda ng lugar, may mga video siya. After, nung pag-uwi niya, dumating yung bagyo. Naging ilog na yung, di ba Pastor, yung daanan, malalaking bato. The blessing doon, yung church, napalibutan kasi yung church na malalaking bahay. So yung mga bato hindi umabot sa church, andun lang sa malalaking bahay. Na may isang pamilya doon, in-interview, may isang babae sa isang bahay. 8 members of her family died. Siya lang po ang naiwan, tsaka yung 2 anak at isang pamangkin. I don't know if that woman is a Christian. Hindi ko po alam. Nakita ko lang po yung interview. But according to her, namatay po yung 8. Sabi nung nag-interview, Ma'am, paano nyo po nakakayanan yung 8 yung namatay? Nakalamay lahat, nakaburo lahat, 8. Sabi nung babae, I know that God has a purpose, ba't niya ako binuhay? Church, 8 po. We're not talking about 1 death. 8. Kung sa inyo nangyari, kung sa atin nangyari, what will be our response? Hello? What will be our response
kung sa atin yun nangyari. Sabi ko kay Pastor Jeremiah, Pastor, may bagyo ba sa 16? Si last week may bagyo eh. Tapos yung flight ko kahapon, 15. Sabi ko, Pastor Jerem, may bagyo ba sa 16? Sabi niya, malamang friend, wala na. Andito ka na eh. Now church, we have to consider these things. Don't you ever ask God a question if ever you are experiencing storm in your life. Instead of asking Him why, you ask Him for strength. You ask Him for blessing. Because after the storm, I believe there is a blessing. Amen? Yung iba natutulog na eh. Sabi ng isang pastor na Bisaya doon sa amin, I think it was Pastor Kobe, Pastor Dexter. Patay na yun. Kinuha ng Panginoon. Nag-preach siya sa Luzon. Gusto niya talagang mag-preach ng, ibigay talaga lahat ba eh. Problema, yung lingwahe hindi talaga kaya. Sabi niya, kung sa amo lang niya eh. Sabi niya, kung sa amin lang to. Kung Mindanao lang to. Problema na sa Luzon. Kaya ang aga natapos, Pastor. Okay ba kayo? Amen. 3 truths. Number 1, the classification of the storm. God knows kung sino po yung ilalagay niya sa bagyo. Amen? Church, kung until now wala pang bagyong dumating sa buhay niyo, try to be faithful to the Lord. And you will see, hindi ko kayo tinatakot. What I'm trying to say here, if you are faithful to God, the more you are faithful to God, there is a storm. But, listen to this, but after the storm, you will see God's working and God's blessing. Mas maganda po tumanggap ng biyaya galing sa Panginoon kung sinubok po muna tayo. Di ba ang sarap makabili ng gold? Sino yung may mga gold sa bahay? Don't worry, hindi ko po alam saan yung bahay ninyo. Hindi po ako pupunta. Di ba the moment na bumibili kayo ng gold, ng ginto, di ba ang sarap sa feeling? Nakabili na kayo ng ginto? Hindi. Well, grabe ang humble ng laloma. Be honest po. But the moment you buy gold, iba ang sarap sa feeling. Ako, Pastor, kaya yung wedding ring namin ni Mrs. Silver, hindi kaya yung gold. Sabi ko kay Mrs. sabi ko sa kanya, Han, during sa wedding, pwede silver lang na ring, wag lang gold. Siya, bakit? Ang mahal? Tapos itong silver, ang gandahan nito, hindi nasasangla. No. Amen? No? Kasi kapag gold, wala na to. Nagpagawa lang kami ng bahay ng church, wala na to. Automatic, wala na to. Sabihin niya, saan yung wedding ring? Andun sa Palawan. There is a classification of the storm in the time of storm. Number 2. Malapit na palang oras, Pastor. Number 2 truth to consider. The observation through the storm. Not only classification in the storm, but there is also observation through the storm. Verse 48. Bilisan natin. Verse 48. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them, and about the 4th watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Nakita niya po ang kanyang mga disipulo, his disciples. He saw his disciples toiling in rowing. Toiling. Ano bang Tagalog ng yung toiling?
Kasi sa Bisaya yan, naningkamot. Nagsikap. Nakita ng Panginoong Hesus na ang kanyang mga disipulo nahihirapan because the wind was contrary unto them. Contrary means conflicting. Nakita po ng Panginoon yung paghihirap ng kanyang mga disipulo. He saw them. And he saw them toiling in rowing. Siguro, sabi ng Panginoon, kawawa yung 12, oh. Yung 12, kawawa, oh. Because the wind was contrary. Kaya nagsisigap silang magsagwan. Kung tayo yun, uwian na. Kung tayo ang nilagay doon sa banggang yun, uwian na. Talunan na, talon, langoy. But yung 12, the 12 disciples, hindi po nilagay sa kanilang mga isip na bumalik. Because when they decide to follow Jesus, sabi nila, no turning back. Sometimes tayo po, when we decide to follow Jesus, kung may blessing na dumarating, ang sarap sa feeling. Parang ribisco. Hello? Pag blessing yung dumarating, ang sarap pumunta ng church, ang sarap magbigay ng offering, ang sarap magbigay sa mission, ang sarap magbigay ng tithes. Minsan may love gift kay pastor, minsan may binibigay pang cake, ano pa yung binibigay natin? Kasi may blessing. Pero the moment may bagyo, ay uwian na. Yun yung problema. Church, we have to consider this. During the storm, we have to toil. Continue toiling on. Di ba may kanta? Toiling on. Toiling on. Di ba? Continue to serve God. Even in the midst of the storm. Even in times of storm. Because in the time of storm, there is an observation through the storm. But the question here this morning, sa palagay nyo po, yung mata ng Panginoon, di ba sabi ng Bible na Book of Proverbs? Proverbs 15, verse 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. The eyes of the Lord are in every place. Sa palagay nyo po, yung mata ng Panginoon ngayong umaga na to, saan kaya nakatingin? Hello? Saan nakatingin ang mata ng Panginoon sa oras nito? Letter A. The eyes of the Lord. Letter A. Saan nakatingin yung mata ng Panginoon? Letter A. The eyes of the Lord are on every Christian's giving. Kanina po, actually, after galing po ako ng church, pag uwi po ng bahay, nood talaga ako ng replay ng preaching ni Pastor Ramil. Every services po, tinataas po ni Pastor Ramil yung offering, anong tawag din, Pastor? Yung sobre. Offering envelope. Tinataas talaga ni Pastor Ramil. To encourage us. Hindi po yung pinapakita ni Pastor Ramil na para magyabang, church, meron ako, nagbibigay ako, hindi po. To encourage us to give. Because Pastor Ramil knows that there is a blessing in giving. The eyes of the Lord right now is on every Christian's giving. Kumusta po ang pagbibigay natin? Luke chapter 21 verse 8. Luke 21 verse 8. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. Yung panahon po na yan, yung isang mayaman at isang widow nagbigay. Ano yung sinabi ng Panginoon? And he saw also a certain poor widow. Diba yung Panginoon natin, He is all-knowing. Alam niya na walang-wala na yung widow, pero binigay pa. Itayo kaya ngayong umaga na ito. Alam ng Panginoon na punong-puno yung bulsa mo, pero kukunti lang yung binigay mo. Don't be too complacent. Nakikita po ng Panginoon ang bawat giving natin. Just be honest to your tithes, to your commitment to the Lord.
Nakikita po yan ng Panginoon. The eyes of the Lord are on every Christian giving. Letter B, the eyes of the Lord are on every Christian's grieving. Yung mga iyak po natin, nakikita po yan ng Panginoon. The moment we grieve, the moment we cried, God saw it. And in John chapter 11, verse 33, when Martha was crying, God saw him, Jesus saw him. When Jesus therefore saw her weeping, look at that verse, John 11:33. When Jesus saw Martha weeping, ano ba ginari? He groaned in the spirit and was troubled. That's why in verse 35, Jesus wept. The moment we cried, I believe God also crying. The moment na nasaktan po tayo, ang Panginoon na nasaktan rin. He was troubled and he groaned in the spirit. Kaya in verse 35, Jesus wept. And after nung umiyak si Jesus, may nangyari po. May buhay po. May isang tao po. May isang buhay na nawala. Na-revive dahil sa iyak ng Panginoon. Church, hindi po masama umiyak. Sa panahon na parang down na talaga tayo, sa panahon na parang wala talaga mapupuntahan, you cry to the Lord. Why not you cry to the Lord and tell Him everything? Sabihin nyo lahat sa Kanya, ibigay nyo lahat sa Kanya. You try to cry for the Lord. And then your heart will be revived. When Jesus wept, Lazarus' life revived. Sa Bisaya, pahilak lang. Ano mga Bisaya, no? Iyak lang, iyak mo lang yan. Walang masama sa kahit lalo lalaki, yung lalaki, ang tatapang, pero takot umiyak. Iyak nyo. Kung the moment na, ang pastor, pag mabigat na talaga, pastor, kinakausap ko yung asawa ko, iyak ako dun, shoulder ng asawa ko. Bubuhos ko talaga lahat, iyak. Tapos sabay punas na. Iniiyak ko lahat. Why? Because the moment we cried, there is a revival in our heart. Gawin niyo po, mamaya pag uwi, iyakan po tayong lahat. Amen? God saw our grieving. And then, letter C, last. The eyes of the Lord are on every Christian getting away from God. Ma'am, sir, church, tingnan niyo po yung katabi ninyo. Balang araw, wala na yan. Hindi yan kukunin ng Panginoon. Pero huminto ng pag-serve because of trials. Okay lang yun kung halimbawa huminto ka because of trials. Ang problema, huminto ka because of giving. Ang pangit nun, Pastor. Saan si brother ano? Ay, hindi na mag-serve, Pastor. Hindi na babalik. Bakit daw? Kasi yung church daw, puro giving. Yung sa amin, ang tawag sa church sa amin nung ibang sekta, Pastor. Kasi sa Malapatan, we are the only church there na yung fundamental Baptist, we're the only fundamental Baptist there. Lahat po yun, ibang sekta. Ang tawag po ng ibang pastor, kulto daw lahat. Ang tawag nila sa church namin, Amot-Amot Baptist Church. Ano yung Amot-Amot? Ambag-Ambag Baptist Church. Kasi lahat ambagan eh. Bili tayo ng yero, ambag-ambag. Bili tayo ng floor wax, ambag-ambag. Thanksgiving, ambag. Yung lupa, bibilihin, ambag. Yung kabaong ni pastor, ambag. Lahat ambagan. Sabi nila, amot-amot, ambag-ambag. Tapos may mga taong umaalis. Pastor, doon na kami sa kabila, Pastor, kasi doon walang ambagan. Sakit, di ba? At ang pangit, umalis ka dahil sa pagbibigay. Tapos sasabihin mo, anak ka ng Panginoon. Tapos sabihin mo bigla, you are a son of God, you are saved. And then pagdating sa bigayan, ang lakas magreklamo ng iyong puso. Ito na naman. Giving na naman. Si Pastor Ramil, wala na ibang alam, giving ng giving. Alam niyo ba, dahil sa ginagawa ni Pastor Ramil, there are churches in Jensen na na-inspired because of what he's doing.
Alam niyo ba yung pastor niyo pag dumating ng Jensan, kung pwede lang, wag na naming pauwiin. Wag na naming pabalikin. Nag-usap kami kahapon, sabi ko, Pastor, next year, pupunta ka ng Jensan, pwede ba isang buwan ka doon? Kasi si Pastor Doug at si Pastor Louie lang yung napupuntahan niya. Kami mga pulubi doon, nag-aabang ng bibigyan niya ng panahon. Pastor, sige na, Pastor, 1 minute lang. Punta ka ng church. Sabi ni Pastor Doug, no, don't steal the blessing from me. Pinag-agawan tong pastor ninyo. You are blessed having a pastor like him. You love your pastor, amen? Don't get away from God. Be encouraged, be inspired. Be useful in the ministry of the Lord. Amen? The eyes of the Lord are on every Christian getting away from God. Look at Peter. Luke 22 verse 61. Look at what Peter did. And the Lord turned and looked upon Peter and remembered the word of the Lord, how he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. God looked on Peter with a broken heart. Hindi po nagalit ang Panginoon kay Pedro. Hindi po siya nagalit kasi alam ng Panginoon, i-deny siya talaga ni Peter. Hindi po siya nagalit. Anong na-feel ng Panginoon? He looked on Peter with a broken and a burdened heart. Sabi niya, Peter, grabe yung pinagsamahan natin. Church, grabe yung pinagsamahan nyo, grabe na yung ginawa nyo dito. Huwag kayong lumayo sa Panginoon. Sabi ko sa church, the moment you backslide, the moment na ihinto ka sa pag-serve sa Panginoon, ikaw yung lugi, hindi kami. Sabi ng isang member, bakit pastor? Bakit kami lugi? Kasi kayo yung nagbigay ng yero. Alangan naman kunin nyo yan. Yung sound system natin, nag-ambag-ambag, kasali ka sa nag-ambag. Tapos, ito yung pinakapangit. Someday, lalaki yung church, alam ko, papalakihin ng Panginoon ang kanyang gawain. God will not let His ministry na hindi lalago. Sabi ko sa Panginoon, kahit walang members, I know God will not fail me. I know God will still use me and will still support His church. Sabi ko, church, kahit hindi kayo magbigay. Pero ang pangit nun, member ka ng church, tapos hindi ka nagbibigay. Tapos someday, nag-backslide ka because sa giving. Tapos someday, mag-uusap kayo. Ang laki na ng gawain. Tapos sabihin mo, alam mo, friend, yung church na yan, membro ako dati niyan. Iba't dati? Nag-backslide. Nag-ambagan na ng isang bag ng simento, 172 pesos. Umalis, pastor. Umalis. Tapos yung mga taong umaalis, yan pa yung hindi masyado nagbibigay. Pero yung mga Kristiyanong nagbibigay, sila yung mga Kristiyanong nananatili sa loob ng simbahan. They're still serving God continuously. Last. Pastor, sorry talaga. In the time of storm, there is the classification of the storm. Number 2, observation through the storm. Number 3, in the time of storm, there is visitation in the storm. There is a visitation in the storm. Verse 51. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased. Pero bago dyan, Brad, verse 48 muna tayo. Verse 48. Look at this verse. He and would have passed by them. God saw them. Nakita sila ng Panginoon, kaya lumapit yung Panginoon, pumunta yung Panginoon in the time of storm. Sa oras po ng bagyo, may visitation ang Panginoon sa atin. Huwag niyo pong isipin, nag-iisa lang kayo. Huwag niyo pong isipin, nagsusolo kayo. Huwag niyo pong isipin na you are alone in a time storm. God is there. Sabi ng Panginoon, dadaan lang sana siya. Dinaanan niya lang sana habang naglalakad siya sa tubig, sa dagat. Tinitingnan niya yung kanyang mga disipulo. They are toiling in rowing. Nagsisikap po sila magsagwan para magarating sa kabilang dako. The Lord would have passed by them.
But you know what? Ba't po sumakay ang Panginoon sa bangka? Kasi tinawag po sila ng mga siya ng disipulo. Look at verse number 51. Verse number 49, but when they saw him walking upon the sea, 49 po, they supposed it had been a spirit and cried out. For they all saw him and were troubled, and immediately talked with them and said unto them, be of good cheer, it is I, be not afraid. The moment na may storm po sa buhay natin, there is a visitation. Do you know what? Jesus really loves to be invited. In verse 48, dadaan lang sana. The moment that we have storm in our lives, ang Panginoon po, tinitingnan lang po tayo. He's waiting for us to call on Him. Ang problema sa atin, ang problema kadalasan sa mga Kristiyano, those Christians, the moment we have problems, we have trials, we have storms in life, hindi po Panginoon yung unang nilalapitan natin. Sabi ni Pastor Ramil Gina, nausap kami kahapon, nag-preach about utang. Yun yung pong unang nilalapitan natin in time of storm. Pag may problema tayo sa finances, hinahanap natin yung Bombay. Ba't Bombay? Yung bawang naman. Minsan, naghanap tayo ng 5-6. Lending. Minsan, hinahanap yung member ng church na mayaman. Saan ba si ano? Bakit? May problema ako? Why not you call on God? Why not you call on God? Bend your knees and call on the Lord. Problema sa atin, halos magmamakaawa tayo sa mga members sa church na medyo nag-aangat sa buhay. Yung parang medyo mayaman, hindi masyadong parang may kaya naman. Doon tayo nagbibeg. Instead of begging to them, why not you beg God? Hello? God loves to be invited. You invite Him, Lord, I have problems. Lord, I have these trials. Alam ko ng Panginoon, hindi ko to kaya. You invite God. Ang Panginoon, andyan lang yan parati. In time of storm, kasama mo ang Panginoon. Pero ang problema mo, hinahanap mo yung taong hindi mo kasama. Alam niyo po, ang mundo po, hanggang kilig lang ang binibigay sa atin. Hindi pagmamahal. Yung Panginoon po, kompleto. May kilig, may pagmamahal, may blessing. Hello? Ba't nyo hinahanap ang kasagutan ng mga problema sa tao? Why not you ask God for help? The moment God entered into the ship, what happened to the ship? Verse 51. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased. Hindi po titigil ang bagyo kung wala ang Panginoon. Church, hindi po titigil ang problema if you will not invite God to help you. In that time of storm, there is a visitation. God is there, willing to give help the moment you invite Him. Stay focused on the Lord. In the time of storm, there is the classification. Tayo po ang ilalagay ng Panginoon sa oras ng bagyo. And in the time of storm, there is an observation. Tinitingnan po ng Panginoon ang ating response in times of testing. And in the times of storm, there is a visitation. You stay close to God. The moment you invite Him in time of storm, the wind will cease. Titigil po ang bagyo when you invite God to help you. Church, Pastor, sorry, time na. Medyo natuwa na ako. Amen. We're praying that God will bless us all. This will be the conclusion na po tayo. Stay faithful to the Lord. Stay faithful to the Lord. And the Lord will stay faithful to you. God bless everyone. Let us pray. I ask everyone to please stand. Let us pray. Lord, thank you for your words. Thank you for everything you have done.
Salamat po, Panginoon, sa inyong salita na sa oras po ng bagyo, meron pong classification, meron pong observation, at meron pong visitation. Thank you, Lord Jesus, for being here, for being there always, Lord, lalo na sa panahon ng bagyo. Salamat po, Panginoon. Continue to bless the Loma Baptist Church. Bless our time. Pastor Armin. Thank you, Pastor. Amen. Habang nakaya kong ulo, nakapikit ang mata, magkaroon lang tayo ng short invitation, but kita natin merong classification ng storm na may mga storm na dahil meron tayong bagyo dahil chinachastise tayo ng Panginoon. Pero kanina, pinakita rin yung isang klase ng bagyo na nilalagay ng Panginoon kung sino yung close sa Kanya. Sino yung dear sa Kanya. At isang purpose ng Panginoon para ilagay tayo sa storm na yon is hindi tayo not to break us, but to build us. Amen? Hindi para sirain tayo. Actually, may purpose ang Panginoon. Gusto niyang i-build up yung faith natin sa Kanya. Kaya binigay yung storm. At the same time, nakita rin natin God observed us through the storm. Tinitignan niya kung meron bang makakapagpigil sa'yo. Maganda yung sinabi doon eh. Pag may storm ba, tumitigil ka? Dapat ang pinakano natin, walang no turning back. Wala nang balikan. Desidido na kung ito yung sinabi ng Panginoon, tatawid tayo sa kabila, tawid tayo sa kabila. Huwag ka nang bumalik. Amen? Amen? So ang problema natin kuminsan, binibigay ng Panginoon yung storm, tinitingnan niya lang, are you going to stay faithful? Sabi nga ni Pastor Narvaez, naalala niyo yung sinabi ni Pastor Narvaez, hindi masasabi tayong faithful hanggat buhay pa tayo. Masasabi tayong faithful kapag namatay tayo na faithful. Kasi pwedeng faithful ka ngayon, bukas hindi ka na faithful. Pwedeng sabihin kanila na faithful ngayong year, pero next year baka hindi ka na faithful. Kaya maganda, hintayin natin. Hanggang kamatayan, maramdaman mo, makita mo, masasabi mo faithful ka. Walang balikan. At kanina, sabi rin kanina, i-emphasize ko lang din dito, walang masamang umiyak. Amen? Amen? Sino sa inyo umiyak? Wala yung maganda umiyak. Babae, lalaki, iiyak mo yan sa Panginoon. Jesus wept. Pag umiyak tayo, ang Panginoon umiyak din. At once umiyak ang Panginoon, something happened. Kaya ibang-iba pala kapag kayong inilapit mo sa Panginoon at iiyak kayo ng Panginoon, may nangyayari sa bawat luha ng Panginoon. Pero kung mayabang tayo at hindi tayo iiyak, paano iiyak ang Panginoon kapag hindi niya nakikita na ikaw mismo hindi ka na aanting? Amen? So sometimes sa buhay natin, kailangan nating umiyak. Amen? Then number 3, sa visitation, kanina in-emphasize, yung storm hindi magsisis kung hindi mo siya i-invite. Merong storm, may problem, but you need to invite Him. Pag in-invite mo ang Panginoon, ganito lang kasimple ang pag-invite sa Panginoon. Lord, aminin mo to. Hindi ko alam ang ginagawa ko sa buhay ko. Kailangan ko ng gabay. Ikaw ang maging captain of my life. Ikaw yung magturo sa akin. So hindi mo kakayanin mag-isa. Ang Panginoon ang kailangan mo. Amen? So hindi ko alam kung saang area ka kinausap ng Panginoon. But I think may mga binanggit na sa message. Hindi man ma-express totally ng ating tagapagsalita, pero honestly, nag-notes ako ng mga ilang bagay na at kung makikita mo yung bagay na yan, I know na may pinangusap sa'yo. Amen? So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin, but if God spoke to your heart, basitahin uli natin ang altar. One time, sinabi ng mayroong isang pastor na nagsabi, do you know that the altar is the Lord? Ang Diyos, tinitingnan niya yung pagpunta natin sa altar, because the moment we visit the altar, pinapakita natin submission natin sa Panginoon. The moment we visit the altar, pinapakita natin yung decision na gagawin. By the way, hindi to teaching, this is preaching. In preaching of God's Word, dinidiman tayo ng Panginoon to react. Dinidiman tayo ng Panginoon na anong gagawin mo pag may pinangusap sa'yo.
Okay? May storm sa buhay natin. Thank God na sabihin ng Panginoon, anak, dinaan talaga kita dyan. Ako ang nag-constrain sa'yo, ako ang naglagay sa'yo sa storm na yan. That is not a man-made storm, that is a God-made storm to build us. Gusto kanyang obserbahan during that storm. Gusto niyang obserbahan kung ikaw ay matututo. Gusto niyang obserbahan kung ikaw ay susunod. Gusto niyang obserbahan kung meron kang bagay na makikita niya kung paano ka tatawag sa Kanya. Then pagka tumawag ka sa Kanya, expect for visitation. Expect for His presence. Expect for His doing. Once na in-invite mo ng Panginoon. Okay? So I know na bawat isa sa atin, mga estudyante, even sa mga young people natin, young people in your early age, wala pa kayong ganung katitinding problema. Alam nyo, simple lang lahat ng mga problema nyo. Someday, mas matindi pa yung problema pagka makita nyo kapag adult na kayo. Kapag may family na kayo. Kaya nga, maging ano kayo sa mga magulang ninyo kasi hindi nyo alam yung bigat na dinadala ng magulang din ninyo. Pero ngayon pa lang matuto na kayong lumapit sa Panginoon. Workers sa church, pag ikaw ay worker sa church, when you surrender to the Lord, no turning back. No turning back. Sabihin ko sa iyo, ang pinakamalungkot na tao someday, yung tao na sinabi niyang tinawag siya ng Panginoon, pero wala na siya sa panawagan niya ngayon. Okay? Kasi sasabihin ng Panginoon, inobserbahan kita. Tinignan ko kung mag-i-stay ka, pero hindi ka nag-stay. Inobserbahan kita, tinignan ko kung magpapatuloy ka ng masaya. Hindi ka nagpatuloy. Maganda yung sa buhay natin, diretso lang. Sabi ko nga may mga pag nagpipreach ako sa ibang church, ayaw niya ma-discourage. Sabihin mo sa sarili mo, you do not deserve anything. You don't deserve anything. Kapag alam mo yun sa sarili mo that you don't deserve anything, every blessing na meron kang sa bibigay ng Panginoon, Lord, I do not deserve it, pero overwhelming yung joy mo. Because alam mo, hindi ka deserving, pero blessed ka ng Panginoon. Pag hindi ka pinansin ng tao, sasabihin mo, hindi naman ako deserving ng papuri ng tao. Masaya ka pa rin. Marami kasi sa atin, kaya hindi masaya, kasi naghahanap ka ng palakpak ng tao. Naghahanap ka ng papuri ng tao. Naghahanap ka ng balik sa'yo. Pero, ano mo lang, just continue to be happy. Walang in-expect. Nagsuserve ng patuloy. Sabihin ko sa'yo, someday, pagka binalikan mo ang lahat ng mga pagpapala ng Panginoon, Lord, I do not deserve it, pero ang dami mo namang binibigay. Mas nagigita yung grateful rather than grieving yung hindi grateful, grieveful, no? Full of grief. Kasi, bakit ganito? Hindi ako pinansin ni ganito. Hindi man lang siya nag-thumbs up. Grabe, no? Yun lang ang joy mo, hindi nag-thumbs up. Hindi lang nag-heart. Hindi lang nag-care. Kung minsan ang na natin ngayon, emoticons, no? Hindi yan ang batayan. Just, sabi dito is imagine mo, sa dami ng tao, mahirap paniwala, pero sa dami ng tao, inobserbahan ka ng Panginoon. Inobserbahan tayo ng Panginoon individually. Paano ka nagre-response? Paano ka Kaya, tuloy lang, amen? 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 Sino sa inyo may kabigatan na habang naglilingkod sa Panginoon? Okay? Tuloy lang. Sino sa inyo may mga pinagpipray kayong loved ones na hindi pa umatin sa church? Tuloy lang. Your faithfulness will become someday encouragement. At someday, may mga taong nag-observe sa'yo. Magsasabi, bakit ganun? Ang dami mong problema pero tuloy ka lang. Alam yung ginagawa ko yung sa DepEd, dumating sa punto na sabi ko nakakapagod kasi ang haba nung gagawin ko eh. Dalawa yun eh. Permit saka recognition. And sabi ko sa misis ko, pwedeng paano lang, pamasahin ng konti. Pero paano na ako that time na para mahabol ko pa ba yung deadline? Mahabol ko pa ba ito? Magagawa ko pa ba ito? Pero ano yung nakakatuwa?
kapag nagtuloy-tuloy ka lang, sinabi ko lang sa sarili ko ganito, ito lang maganda sa phlegmatic eh. Malaking gagawin mo, pero tuloy ka lang kasi habang tumutuloy ka, may natatapos. Tapos may natatapos. Pag may natapos ka, na-encourage ka, why natapos na? Sabi nga ng misis ko eh, yung word na sinabi niya ng marami pang ginagawa, marami pa. Pero yung statement na binanggit ko, hindi ko naman napansin. Sabi ko, sabi niya, kalahati pa. Tama ba yung word? Sabi ng misis ko, kalahati pa, Han. Pero hindi ko nabanggit, hindi ko alam nabanggit ko yung word na kalahati na lang. Sabi niya, o nga, no, magkaiba pala yun. Kasi ang tinitignan niya, kalahati pa. Tinitignan niya yung dami pang gagawin. Pero sa akin, nung binanggit ko yung kalahati na lang, ibig sabihin, encourage, positive side na may natapos na akong kalahati. Kalahati na lang. Yung iba naman, nakakalahati pa ako pero may kalahati pa eh. No? Kaya ang buhay natin, kuminsan, hindi tayo kasi tinitingnan natin yung gagawin pa pero hindi mo na nakikita. May na-accomplish ka na. Paunti-unti. Sa phlegmatic, ganun eh. Konting accomplishment, masaya. Amen? Amen? Okay pa ba kayo? Amen? Pag malungkot ako,